Magandang araw, ako si Lawrence Bahita at ito ang mga pangunahing balita para sa araw na ito. Sa kulungan ang bagsak ng isang pamilya na nagtutulak umano ng droga at ginawang drug din ang kanilang bahay sa Caloocan City. Narito ang unang balita ni Yurika Olaires. Magandang araw, Yurika. Magandang araw, Lawrence. Dahil isang pamilya ang sangkot umano sa pagtutulak ng shabu sa barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna, ikinasa ang isang bypass operation laban sa kanila. Kahapon na madaling araw, arestado sa operasyon ang 63 taong gulang na padre de pamilya si Patrick Delgado Sr., kanyang mga anak na sina Giancarlo at Hans Kirby. Ang kanilang bahay ginagawa ding drug den. Sa kanilang araw kumukuha ang mga gumagamit ng shabu sa kanilang barangay. Ang ginagawa po namin, pumupwesto tapos bibili ng ipapatakbo ng anak ko. Yung pera kukuha sa labas. Ngayon kapag nakakuha na, doon pupwesto, magbabayad ng 20. Ngayon ginawa ko para hindi na lumabas ng bahay. Kahit nanghiram ako ng 1,000 para hindi na kami lumabas, ako na lang ang magbibigay. 3 buwan nang nagtutulak umano ng shabu ang pamilya. Bagamat delikado, nagawa raw nila ito dahil sa hirap ng buhay. Hindi rin daw sila sumuko sa Oplan Tokhang. Kasi nga, wala nga akong hanap buhay. May sakit nga ako. Kasi ako dagdag pagkain, kaya pinatulan ko na yung ganun. Matagal na rin ho kayong gumagamit? Tagal na rin ho. Gaano katagal na rin ho? Siguro mga 8 taon na rin ho. So talagang minamanman na rin natin yan yung barangay na mismo na nagsumbong sa atin na gusto na nilang mahuli yung mag-anak na yan. According sa ating intelligence report at saka sa medyo matagal na yan yung nagsimula pa nung sa tatay hanggang sa nagpasa-pasa na. 2 bulto o 10 gramo ng shabu ang nakuha mula sa pamilya. Ayon sa mga pulis, ang 1 gramo pa lang ay mabibili na ng 4,000 hanggang 5,000 piso. Ibig sabihin, tinatayang 50,000 pisong halaga ang shabu ang nakuha sa kanila. Naharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang unang balita sa Sitio 1, Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna. Balik sa'yo, Lawrence. Maraming salamat, Yurika, sa iyong ulat. At atin naman tignan kay Selen ang lagay ng panahon para bukas. Maraming salamat, Lawrence. In the late bulletin issue, 11 a.m. Pag-asa accelerated as it moved westward towards Catanduanes province. The state weather raised signal number 1 over some provinces in Bicol, Calabarzon, Mimaropa, and Eastern Visayas due to front of the cyclone. Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Marinduque, Masbate, including Ticlao Island, Burias Island, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran. Other localities in Eastern Visayas and Bicol region may also be placed signal number 1. Areas under signal number 1 are expected to experience within 36 hours. The center of tropical depressions, Amang, was last estimated 270 km is in Veraca, Catanduanes. It was moving 30 km per hour at ito lang ang lagay ng panahon para bukas. Balik sa'yo, Lawrence. Maraming salamat, Weathercaster Delgado. At ngayon, atin naman tunghayan ang ipararating na konting kaalaman ni Yurika Olaires. Hello everyone! Ako po si Ate Yuri na may dalang konting kaalaman that will change the way you look at chickens. Bakit nga ba ox ang mga manok? Alam niyo ba na ang mga manok ay may motherly instincts? Mother hens talk to their chicks before they even hatch. At ang nakakaaliw doon, sumasagot ang mga inahin. Parang yung mga nanay na kinakausap yung kanilang mga anak sa sinapupunan. Kaya naman pala mother hens ang tawag sa kanila. O di ba? Ox ang mga manok and they deserve to be supported. Maraming salamat, Yurika, sa iyong pagbibigay kaalaman. At dahil magpapatuloy ang balita, manatiling nakatutok lamang. Ako si Mark Lawrence Bahita.
This is Daily News.